Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Okay, good morning sa inyo lahat dyan mga kapuntos, no? Sa umagang ito, kape-kape lang muna tayo. Oh, kape. Gatas pala. Alam niyo ba ako nagagatas? Kasi bata pa ako. At dahil bata pa ako, hindi ako tao. Okay. Good morning sa inyo lahat dyan na nanonood ngayon sa ating live dito sa Straight to the Point. Straight to the point! Live! Okay, so mga kapunto, sa umagang ito, tatalakayin ko po. Ba't sasabi nyo, ba may natatanong, ba't sobrang aga mo ba dyan do? Meron kasing brand out ngayon. Oh. Pagkabalita ko, alas 8 ng umaga, brand out. So, hindi tayo makapag-live mamaya sa natin sa ating computer. Pero pwede pa ako mag-live pa rin gamit ang computer, no? Wi-Fi pala, cellphone. Pero hindi ako komportable kapag nasa labas kasi ako nagla-live. Dami kasi mga 8 chero. No? Hindi ako makapag-focus. Daming maingay sa labas. Ano ka man, good morning po sa inyong lahat na nanonood ngayong umagang ito. Si Gerson Gomez Odo. Good morning bro, JD. And then si Orlan Serdan, mayong buntag bro. Okay, ang tatalakay ko ngayon sa inyo ngayong umagang ito. Saglit lang ito kasi balita ko alas 8 daw mamamatay yung kuryente. Pero alas 7 na. So, hindi ko to pahabain masyado para hindi ako abutan ng brownout. Kung abutan man ako ng brownout, yung naka-record naman sa kabilang laptop, okay naman siya. Proceed pa rin yung record niya. At least, kahit paano may mai-upload ako kapag kung sakali na biglang naputol yung kurente, on ko na lang to para hindi ma-shutdown yung laptop. Okay. So, proceed po tayo sa ating tatalakayan. Ang topic ko yun is si Glenn Alado, ang isang matibay na halimbawa na ang SDA ay walang prophetic connection. Straight to the point! Magandang topic na ito dahil isa ito sa mga magandang halimbawa, si Glenn Alado, na ang sinasabi ng SDA, sino ba to? Ministro ba ito ng SDA? Na nagsasabi na ang SDA daw ay meron ng prophetic connection. Si Glenn Alado ay isang perpektong halimbawa na ang SDA ay walang prophetic connection. Straight to the Okay, point! kung naalala natin, sa Biblia, ano daw sinasabi? Pakinggan muna natin yung sinabi nung kanilang tagapangaral about sa prophetic connection. Narito. Ikatulo. Yun. So, yung video na isang halimbawa na sinasabi nila ng SDA daw may prophetic connection kasi daw sumusunod sa sinasabi sa Revelation 12:17. Ating basahin nga anong sinasabi sa Revelation 12:17. Oh, ito. Sabi ganito. Then the dragon became furious with the woman and went off to make war on the rest of her offspring, on those who keep the commandments of God and hold to the testimony of Jesus, and he stood on the sand of the sea. Ano daw? Keep the commandments of God. E ano ba yung isa sa mga commandments of God? Let us read Exodus chapter 20
verse 16. You shall not bear false witness against your neighbor. Ano daw? You shall not bear false witness against your neighbor. Ngayon, anong mangyayari pag yan nilabag mo? Atin namang basahin, sinasabi naman sa Santiago 2:10. Sabi naman, for whoever keeps the whole law but fails in one point has become accountable for all of it. Sa Bisaya, kay ang naglapas bisan sa usan lamang kasugo sa balaod, nakalapas sa tanan. Sa Tagalog, ang lumalabag sa isang utos kahit tumutupad sa iba pa ay lumalabag sa buong kautusan. Ano nga yung isa sa mga iniutos ng Panginoon? Exodo chapter 20 verse 16, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. No? Sa ang salita ng Diyos, huwag kayong sasaksi ng hindi totoo sa inyong kapwa. Ito yung ating talakay ngayon dahil si Glenn Alado alias si Strongman Alado ay isa sa magandang halimbawa ng SDA nga ay walang prophetic connection. Straight to the point! Wait lang, mas maganda siguro na itong live na ito ay ating i-share doon kay Glenn Alado. Baka sakali na maisipan niya na tumawag o di kaya ay ano ba tawag dito? Ay maisipan niya tumawag o di kaya ay mag-rebat. Pwede naman siya mag-rebat, no? Okay, ating mo nang buksan sa ating Facebook yung live natin ngayon. Sendan natin si Glenn Alado ng link. Baka sakali gising na siya at okay. Baka maisipan niya na tumawag dito ngayon. Okay. Alam ko yung isa kong Facebook, binlock ko si Glenn Alado dahil sa wala siyang matinong messages kundi puro na lang pang-aasar. Ito, so dito ko isi-send sa isang account ko. Sabi ko sa kanya kasi, bro, wag kang mang-asar, bro. Wag kang tawag dito. Wag kang yung feeling pang-aasar kasi hindi ako in sa mga pang-aasar. Mas better siguro na pakita mo na lang yung mo, talakayan na lang tayo. Pero tapos sabi ko sa kanya, pag hindi ka tumigil bro, i-block kita bro. Sabi ko sa kanya, alam niyo hindi talaga tumigil si Glenn Alado. Hindi siya tumigil. Ang sabi ko, sige bro, isa na lang bro, i-block na talaga kita bro. Ayaw pa rin tumigil ni Glenn Alado. Kaya ginawa ko, hindi siya tumigil, binlock ko na lang. Okay, no? So, yan ang ating ngayong gabi. Yung kanyang video na ginawa na natanggap ko, may nag-send sa akin eh. Ito yung sinasabi ni Glenn Alado. Ito, tinan ninyo ano daw? Ang sabi sa Revelation 12:17, yung sinasabi doon na remnant, the rest of her seed will keep the commandments of God. Will keep, pag sinabing will keep, walang isa mang nilabag. Si Glenn Alado ang daming nilabag. Straight to the point! Bakit? Nang kanyang labagin ang Exodo 20:16, lahat ng kautusan nilabag niya. Straight to the point! Inom muna ako ng gatas habang maaga pa. Diyan do, ba't gatas? Bata pa ako eh. Bata ka pala, so hindi ka tao. Straight to the point! Okay. Ating pakinggan, panoorin natin yung kanyang sinabi dito sa naturang video. Sabi niya,
Maugyod ni ang mahitabo kung makita nimo imong Dios muhilak sa kalipay. Taka ang istorya eh. Kailan ba sinabi ni Pope Francis Glenn Alado na siya ang Diyos? Oh, iparating ito kay Glenn Alado. Hinahamon ko siya. Hinahamon kita, Glenn Alado. Maglabas ka ng official statement ni Pope Francis na sinabi niya, mga Katoliko, ako ang inyong Diyos. Dahil hanggat wala kang mailabas na statement na sinabi yan ni Pope Francis na ako lang ang Diyos nyo, ibig sabihin, nalabag mo ang Exodo 20:16. Straight to the point. Pag nalabag mo ang isang bahagi ng kautusan, anong sabi ni Santiago sa Kapitulo 2, versikulo 10? Nalabag mo lahat ng kautusan. Straight to the point. At pag nalabag mo lahat ng kautusan, lahat ng pagsasabat mo, basura na. Straight to the point. Ha? Kahit pag gaano kabait-baitan ka, basura ka na. Straight to the point. Hanggat wala kang maipakita na ebidensya na official statement ni Pope Francis na kanyang sinabi, mga Katoliko, ako lang ang Diyos nyo. Straight to the point. At ipanoorin at pakinggan ang sinabi nito ni Glenn Alado. Kita mo na guys, kanang kabay. Ayan, nakita mo ba yan, babaeng yan? Nihilak na siya itong ganakita siya Diyos. Pataka ramang kada istorya. Alam mo ba ang istorya sa likod ng video na yan? Yung bata hindi makapagsalita. Ha? Sabi niya, sabi ni Glenn Alado, alias strongman na para sa akin week na ito, Straight to the nagmukha point. lang siyang strong sa sigaw-sigawan nito pero ang IQ nito very low level. Very low level. Sabi sa napanood kong talakayan nilang dalawa ni Father Darwin Kitgano, nakita ko yung IQ level niya babaan na masyado. Oh. So, pilit isinusubo ni Padre sa kanya na i-explain niya ng mabuti ang kanyang paliwanag na hindi against reality. Ang gusto ni Glenn Alado, ipasubo kay Padre ang kanyang imahinasyon. Ang kanyang self-interpretation, pero against reality. Straight to the point. Ayun, ito naman ngayon. Sabi naman ni Glenn Alado dito, yung babae daw, umiyak daw sa tuwa kasi nakita niya ang kanyang Diyos. Straight to the point. Gapataka raman ka, oy. Ang truth behind the video, yung bata, hindi yan makapagsalita. Ha? Hindi makapagsalita yung bata. At nung nahawakan niya ni Pope Francis, muling nagsalita. Yan ang reason kung bakit naiyak sa tuwa ang nanay niya. Ikaw talaga, sinungaling ka talaga, ano? Straight to the point. Seventh-day Adventist talaga sinungaling kahit paano. Tinanggalan niya yung audio. Actually, kahapon, may nakapagsabi sa akin na si Glenn Alado daw ang pinakaunang nag-edit nung video ni Father Darwin kung saan nandoon siya sa sports and evangelization. Tapos, nakikisayaw siya sa mga matanda sa praise and worship. Kahapon, nag-live ako kahapon sa Punto por Punto Bisdak. And then, pinakita ko doon na sumasayaw si Father Darwin pero nagsabi ako muna. Bago ko muna binidyo si Father Darwin, nag-ano muna ako ng misa. Sabi ng mga Seventh-day Adventist, wala raw anticipated mass sa Katoliko. Sabi niya, kayong Katoliko, wala kayong pagsamba sa araw ng Sabado. Sabi ko, meron ay. Sabi niya, wala. Meron. Sabi niya, wala. Wala akong nakita. Eh, di ka pala simba. Straight to the point. Oh, then eto aki pinakita sa live kahapon ng ang anticipated mass na isinagawa sa barangay Canlosong. Oh. Anticipated mass na ginawa sa barangay Canlosong. And then sumunod naman kaagad
yung sports and evangelization. Kung saan praise and worship. Habang binibidyoan ko si Brother Darwin, sinasabi ko, kapag ito inedit ng mga Sabadista, yan ay ebidensya na mga bakakon yun sila. Straight to the point. Hindi ko winawala every time pag ikot ako ng ganyan, pag binalo ko Brother Darwin, sabihin ko kagad, pag ito inedit ng Sabadista, yan ay ebidensya ng mga bakakon yun na sila. Straight to the point. Bakit? Yung dati kasing video ni Brother Darwin, inedit ni Glenn Alado, tinanggal yung praise and worship song. Kalain nyo, tinanggal ang praise and worship na song? Akala ko ba? Kay Kristo itong taong to. Ang praise and worship song, tinanggal niya, pinalitan ng disco music. Straight to the point. Ha? Tinanggal niya ang praise and worship song, pinalitan ng disco music. Ayaw niya ang praise and worship song. Straight to the point. Allergic si Glenn Alado sa praise and worship song. Straight to the point. Dahil ang gusto niyang pakinggan ang mga disco music. Straight to the point. Tinanggal niya, pinalit doon sa video ni Father Darwin at pinalitaw na si Father Darwin ay nagde-disco. Uy, teka. Ano nga yung sinasabi doon sa Biblia sa Exodo 20:16? Huwag kayong sasaksi ng hindi totoo sa inyong kapwa. Ba't ginagawa to ni Glenn Alado? Ha? Akala ko ba, sinasabi ng mga Seventh-day Adventist, sila ay tumutupad. They keep the commandments of God. Anong keep sa pinagagawa mo? Ha? Yung sports and evangelization, ginawa niyang disco. Straight to the point. Yung praise and worship song, tinanggal niya, pinalitan ng disco music, tapos pinalitaw, si Father Darwin nag-disco. Tapos sa video, wala naman nakita doon ng mga disco lights at ang liwanag ng paligid. Straight to the point. Saan ka nakakita ng disco na maliwanag? Niwala man ng disco lights? Ha? Hapon yan, disco na mula sa hating gabi na abutan ng hapon. Straight to the point. Disco na natigil bigla dahil magkaroon ng misa bago yung disco ulit. Ulitin ko ha. Mayroong warning ngayong araw na ito na magba-brown out. Sabi nila doon alas 8 ng gabi, ng umaga ang pagka brown out. So maaga ko ngayon, dapat sana alas 10 ako magla-live o alas 11. Alas 11. Kaso nga lang biglang baka abutan ako ng brown out, hindi ko na magawa mamaya. Kung mag-live mo na ako mamaya, gamit ko cellphone na, hindi na yung computer. Kung gusto niyo pumasok, mag-request join lang kayo mamaya kung mag-live ako. Okay? So ating tuloy yung kanyang video nung sinasabi to ni Glenn Alado. Nga di siya kato nga iya makitaan o iya mahikapan ba iya anak na prating hilak niya to sa kalipay ko no. Kung gagiilan niya nga Dios ka ng tawana. Papa, request me, Papa. Papa. Maju. Kelihatan kan? Diberkatin ya. Aku pegang kepalanya. Ini apa artinya? Oh, tamo? Ang bata nagsalita na. Tamo? Kitang-kita ang bata nagsalita na. Ang batang ito, mute.
Alam ba niya, Elado, kung ano yung mute? Alam niya yung mute. Ang mute, makikita yun sa remote ng TV. Na kung gusto mo patahimik yung TV, click mo lang yung mute. Ayun. Ang batang ito, mute. Hindi makapagsalita. Pero sa video ito, natuwa yung nanay niya kasi doon pa lang sa sasakyan, nasabi ng bata, Papa! Kasi sa to Papa Papa! Naiyak ng nanay kasi yung bata na hindi makapagsalita, nakapagsalita. Eto, nasalita nga. Pakinggan ninyo, ha? Ini apa isinya? Dalamnya apa? Mami, ini dalamnya apa? Oh, see? Tuwang-tuwa yung nanay, yung anak niya nagsasalita na. Yan, ikinatuwa. Pero si Glenn Alado na bakakon kayong dako. Sabi ni Glenn Alado na sinungaling. Sabi ni Glenn Alado, natuwa siya, nakita niya ang kanyang Diyos. Anong nakita ang kanyang Diyos? Iparating nyo ito kay Glenn Alado. Kakahiya ka, Trey, media ka pa naman. Tapos pinapakita mo kung gaano ka kasinungaling. Okay? Glenn Alado, hinahamon kita sa linggong ito. Sa linggong ito. Ano ngayon? Linggo ngayon, di ba? From Sunday to next Sunday, bigyan kita 8 araw. 8 araw, ha? Ilabas mo ang official statement ni Pope Francis na kanyang sinabi, mga Katoliko, ako lang ang Diyos nyo. Pag nailabas mo yan, maniniwala ko sa iyo na ang Santo Papa ay kinikilala ng babaeng ito na kanyang Diyos. Pero hanggat wala ka may pakita, yan ay isang ebidensya ng Seventh-day Adventist ay wala ngang prophetic connection. Straight to the point. Kasi, ano nga ang sabi sa Santiago 2:10? Pag ang isang utos ay iyong nilabag, nilabag mo lahat ng kautusan. Nilabag mo lahat ng kautusan. Sabat ka ng sabat, tapos labag ka naman ng labag sa Exodo 20:16, ika-8 utos. Once, kahit ilang sabat pa ang ginawa mo, Glenn Alado, kahit ilang sabat ka pa magsamba sa isang buwan, hanggat nilabag mo sa isang araw lang. Ngayon ito, nilabag mo ito ngayon, Isang araw lang, nilabag mo ang Exodo 20:16. Lahat ng pagsasabat mo, basura na lahat yon. Straight to the point. Yan ay kung naniniwala ka sa sinasabi ni Santiago 2:10. Yan ay kung naniniwala ka pa sa sinasabi ni Santiago 2:10 na ang nakalabag sa isang utos na labag niya ang lahat. Kahit ilang sabat pa ang gawin mo, kahit maaga ka pa sa simbahan sa araw ng Sabado, as long as nilabag mo ika-8 utos, basura lahat yun. Straight to the point. Tandaan mo, Glenn Alado, basura lahat yun. At dahil nilabag mo dito ngayon, basura na yun! Straight to the point. At dahil basura na yon, wala nang kwenta yon. Straight to the point. Bakit? Nilabag mo Sa paanong paraan? Nagbinda ka ng sinungalingan. Ang sinasabi mo na Diyos na mabayang itong Santo Papa, bakit? Meron ba sinabi ang Pope na ako ang Diyos nyo? Wala. Meron ba sa Catechism of the Catholic Church na sinasabi doon ang Santo Papa ay Diyos? Wala. Yan, maganda tong ano ito. Ito ay isang magandang halimbawa kung saan makikipagpakita natin na si Glenn Alado ay isang bulang tagapagturo at isang magandang halimbawa na ang Seventh-day Adventist ay hindi konektado sa mga apostol. Ano yung sinabi ng kanilang mga tagapangaral? Ang SDA daw ay konektado sa mga apostol dahil meron silang prophetic connection. Prophetic connection, minasasabi nito. Glenn Alado, magandang halimbawa, wala kayo prophetic connection kasi nilabag ang utos.
Straight to the point. Nilabag ang buong kautusan. Straight to the point. Bakit? Ay, para lang makapag-inis ng CFD. Straight to the Ganon. point. Live. Para lang makapag-inis ng CFD, wala sila pakialam, magkasala sila sa Diyos, basta sila nakapag-inip ng CFD. Straight to the point. Yun sa kanila. Sabi ni Glenn Alado, ito, gagalitin ko itong CFD ito, gawa ko ng video, gagalitin ko sila para magalit sila. Uy, meron mga ganyang utos ng Panginoon? Wala akong maalala eh. Meron ba talata na sinasabi? Piko ninyo o galitin ninyo ang kapwa nyo tao? Meron bang talatang ganon? Wala yata. Sa ninuhugot ni Glenn Alado yung kanyang lakas ng loob na gawin ang bagay na yun. Ating basahin ngayon mga comment ninyo. Okay, so mamaya-maya konti, alas 8, mamamatay yung kuryente, kaya maaga ako nag-live ngayon. Okay, sabi naman dito ni ano meron sa kuryente nyo bro? Hindi ko alam. Basta sa amin kasi pag malakas ang ulan, patay ang kuryente. Tsaka merong announcement. Mama, sora sa musukod ng brownout. Merong announcement din na alas 8 daw magkakaroon doon ng brownout, kaya maaga ako ngayon dito. No? So, isa talaga itong meron bang ibang sinabi si Glenn Alado rito? Tingnan natin. Meron ba siya bang sinabi rito? O wala na? O tuwang-tuwa yung mga tao, yung bata nakapagsalita. Tamo? So, mas maganda siguro kontakin natin yung naturang madre sa sa Italia. Baka sakali na na atin itong ipatranslate sa kanya. At syempre, dokumento ko yun pag tinawagan ko siya para ipatranslate ito. No, meron tayong kaibigan sa Roma na kayang mag-translate ng wikang Italiano to Bisaya. Kasi doon siya, kabisado niya yung lingwaheng yun. So, kontakin ko yung madre na yun, no? Na may pagkadugong CFD rin. Tsuhin niya, pastor, bugbog, sarado sa kanya sa mga argumento. Kaya kapag siya nakauwi sa Pilipinas, yung kanyang tsuhing pastor, hindi makaimik. Kasi pag nag-imik siya, gusto niya i-convert yung madre, siya yung bugbog, sarado sa argumento. Yun. Kontakin ko yung madre na yun para ating ipatranslate itong video na ito para malaman natin kung ano talaga ang totoong ang mga sinasabi rito. Okay, so ating muna basahin yung mga comment ninyo ngayon. Ating basahin ito si Orlan Serdan, wala man kasabot si Alado og prophetic connection. Wag yung sila prophetic connection yun. Di yun yung wag kasabot. Wag yung sila prophetic connection. Ano palang mingon? Usa sa timailan nga ang mga Seventh-day Adventist na ay apostolic connection, tungod sa prophetic connection, tumutupad sa kautusan, ay tupot ilaman ng gituyo yun. Ilaman ng gituyo. Sabi ninyo, sa SDA pa ako, no, hindi ko kailangan ginawa yan. Yung magbitaw ng salita na hindi ako sigurado. Hindi ko ginagawa yan. Bakit? Ginagawa ko dati, ayaw kasi yung ma-back job sa akin yung aking pinagsasabi ba? Ayaw ko yun. Ang ginagawa ko, double check ko muna bago ko bitiwan ng salita. Double check ko muna. Nung ako'y Sabadista pa, hindi ko kailanman sinabi na Diyos ng mga Katoliko ang mga rebulto. Do yun ang sinasabi sa akin. Ang ginagawa ko, tinatanong ko muna ang Katoliko, totoo ba na Diyos din yung mga rebulto? Ang sagot ng Katoliko naman, hindi. No? Ang sumagot sa akin, si Father Marvin doon sa Ozami City. Siya sumagot sa akin na hindi Diyos sa Katoliko mga rebulto. So, ang nangyari, hinanapan niya ako ng aking dokumento, meron ba ko may pakita na tinuro ng Katoliko na Diyos sa mga rebulto. Wala akong may pakita. So, ang ginawa ko, punta ako doon sa aming simbahan at tinanong ko yung pastor na totoo ba na ang Katoliko Diyos nila mga rebulto. Sabi na pastor, oo.
Meron ka bang ebidensya para ipakita ko sa mga Katoliko? Ang pastor walang ibinigay sa akin, walang iniabot na libro. Ang sabi lang niya, kung hindi pa nila kinikilalang Diyos yung mga revolto, ba't sila lumuluhod? So, naunawaan ko na ang pastor, wala talagang ebidensya bagkos nag-i-interpret lang siya based sa kanya nakikita. Juan 7:24, huwag kang humusga ng batay sa iyong nakikita. Huwag kang humusga. Yung pastor humuhusga batay sa kanilang nakikita. Paano mo sinasabi ngayon, lakas ng loob niyong sabihin na kayo ay keeping the commandments of God, nilalabag nyo? Ating basahin yan ha. Ating basahin yan sa sa 1:7:24. Ano sinasabi dito sa sa 1:7:24? Tingnan niyo kung ito ba ginagawa ba ng mga Seventh-day Adventist. Yan Huwag kayong humatol batay sa anyo. Ang salita ng Diyos ay gamitin natin. Huwag kayong humusga ayon lang sa nakikita ninyo, kundi humusga kayo ayon sa nararapat. Ano ba nararapat? Hindi bias ang paghusga mo. Yun ang paghusgang nararapat, yung hindi bias. Yung ginawa ni Alado, bias. Bakit? Sabi niya, natuwa din yung babae dahil nakita niya ang kanyang Diyos. Bakit? Meron ka bang ebidensya na sinabi ni Pope Francis, ako ang Diyos ninyong mga Katoliko? Wala. The same pa rin. Nag-interpret. Resulta, nalabag ang Exodo 20:16. Ini muna ako gatas. Bata pa ako At ang bata, sabi ni Baclares, hindi tao. So, kung hindi tao, ano ako ngayon? Straight to the point. Pag sumagot ng mga Sabadista ng maling sagot, lahat naman ulit nakalabag sa kautusan. Alam nyo, the more na gumagawa ang paraan ng SDA para galitin ng Katoliko, the more lang nilalabag ang kautusan. At isa yan sa magandang sana lahat ng mga CFD singilin ng mga SDA may tungkol sa Piradayag 12:17, no? Sana lahat ng mga CFD singilin ang mga SDA sa Exodo 20:16 at Santiago 2:10. Sabi nyo, kayo tumutupad sa kautusan, kayo yung remnant, kayo tumutupad sa kautusan, bakit nilalabag nyo? Pag nilabag mo ba ang isa, nalabag ba yung lahat? Yes or no? Yan ang maganda dyan, simula sa araw na ito, mga SDA, sisingilin ko kayong lahat. Straight to the point. Gaano katotoo sinasabi ninyo na tinutupad yung kautusan, nilalabag nyo araw-araw, oras-oras, minuto, segundo-segundo. Straight to the point. Okay, so 7:30 na. Kailangan ko lang dalian ito dahil mag-burn out na ngayon, no? Maganda ito, meron talagang warning. Sabi ni Gail Balbo, nagpaila lang na sila bro sa mga tao nga sama ni Glenn Alado. Ilado, oy. Perte na nilang iladuha din ni sa social media tungod sa iyang kahungog. Straight to the point. At hungaw. At taphaw og salabutan. Okay. Sabi naman ni Edgar Palcolan, good morning bro JD. Kung sakaling mamatay ang kuryente, okay lang yun, nakapag-record ako. At pwede ko itong pa rin sa Filmora. Magamit ko pa rin ito kahit na binanawala yung kuryente. Good morning bro JD at sa lahat ng CFD, lalo higit kay Jay. Lalo higit Jay, kay Father Darwin Gitgano. Okay, Mario Rodolfo Delicano Antono, kung SDAD na ikatingala, mga demonic possessed man na sila. Straight to the point.
point! Sabi naman ni Gilbaldo, bakakon, bakak, gisod, sa kulon, in short, bakakon, bakaray, bakaray masud nila sa bulsa. Bro, dili ang mga tarong nga katoliko, yes. Straight to the point! Bro, pa-shout out, sabi ni Randy Sabar. Duhat ka dati. Kulang yan si Alado ng fresh milk, bro. Kaya malayo kasi araw-araw ka gatas. Oy, papaalala ko sa inyo ha, ang inino kong gatas ngayon ay birch tree with non-fat. Kasi pag uminom ako ng Bear Brand, baka lalo akong lumaki. Straight to the point! Uminom ko yung non-fat, no? Sabi naman ni Joel Laulaw, Strongman Alado, hilak na lang call. Straight to the point! Sabi naman niya, Common Sense TV based on fact ministry, palag ka, tawag na. Straight to the Sa point! pagkakalam ko, hindi na ginagalaw ni Daig yung Common Sense TV. Ang ginagalaw niya ngayon yung palanog sa kabuntagon, yun ang ginagamit niya ngayon, yung palanog sa kabuntagon. Okay, Bernarda Ibarzabal, morning JD, naunsa naman na si Alado, oy. Straight to the As point! usual, maurag hapon. Straight to the point! Okay, morning bro, JDA. Sabi ni Adolfo Gabato Villacura. Sabi naman ni Randy Sabar, wala gani pastors sa nakuan nabasa dapat magwali nakakonekta sa obispo at mga harian nung pare, mga bakakon. Straight to the point! Sabi naman ni Randy Sabar, Epeso 4:11, wala sila nakasabot ani. Epeso 4:11, ginagamit nila yung pastor. Bakit? Pastor protestante ba yan? Tingnan ha. Tingnan nyo yung grammar ha. Pakita ko sa inyo yung grammar ha. Pag ito kanilang ginamit, pakinggan nyo mabuti ang explanation na tingnan nyo ha. Tingnan nyo yung grammar. At isimulan ito sa sa 4 siguro 4 yes. Yan. Sabi sa 4 yes ganito. At siya, sino? Si Kristo. At siya na bumaba rito sa lupa, ang siya ring umakyat sa kataas-taasang langit para maging lubos ng kapangyarihan niya sa lahat ng bagay. Ang iba'y ginawa niyang apostol. Tanong, meron na ba siyang apostol na ginawa? Yes. Ang iba'y propeta. Meron na ba siyang propetang ginawa? Yes. Ang iba'y mga ngaral na magandang balita. Meron na ba siyang ginawa? Yes. At ang iba naman ay pastor. Meron na ba siyang ginawa? Yes. Ang tanong, etong pastor ba na ito ay pastor protestante? Nga? Ang pastor ba na ito ay pastor protestante? Straight to the point! Live! Ha? Wala pang pastor protestante nito eh. Straight to the point! Sino ba ang ama ng protestantismo? Martin Luther. Ay, sabi sa akin, nauna kayo sa ama nyo. Straight to the point! Yang pastor ba na yan? Pastor protestante ba yan? Patunayan nyo sa akin na meron ng pastor protestante noong panahon ni Kristo. At sasabihin ko sa inyong sinungaling kayo. Bakit? Si Martin Luther ang ama ng protestantismo, hoy! Yan na, baka sakali yung kanilang gamitin, yun ang i-argumento ninyo. Randy Sabar, bawal magwali yung pastor na hindi sakop sa kaparian. Correct. Edgardo Escalante Johnson Jr., good morning bro JD. Pwede Kaber TV, count me in mga kapuntos. Oh, count me in. Thank you po, thank you. John Michael Sagaray, Layos. Managhan na unta ang mga defensor sa simbahan bro. Naghan bitaw muna sila, hadlock sila eh. Kana si Strongman Alado,
Nagpatawag na siya strongman kay kusog kay mo syagit. Straight to the point. Pero ang IQ very low. Yung debate. Dili niya pabasahon si Brother Wendell sa The Ministry Magazine. Nga naman, naaman dito ang tubag. Straight to the point. Naaman dito, makaluka pa niya. So, di niya mabasahon dito. Ingon siya, matod si mong ibasa diha sa fundamental belief. Straight to the point. Wala man in town miingon si Wendell nga nasa fundamental belief ka Katoliko ang matuod ng iglesia. O man siya naingon dito? Igamit niya The Ministry Magazine. And she became the Roman Catholic Imperial State Church. Sinong she? The ancient Catholic Church established by Christ and His apostles. And she became the Roman Catholic Church. Ayaw ipabasa ni Glenn Alado. Ang gusto niya, doon lang sa fundamental belief. Nakalimutan niya ang tema, sumala sa mga referensya. Straight to the point. Walang sinasabi ang tema, sumala lang sa fundamental belief. Straight to the point. Yun. Yun ha? Strongman. Strongman ka karoon kapataka ka man lang. Straight to the point. Nagdialogo silang dalawa ni Padre Darwin. Silin na lalo na Padre Darwin, dialogo true call na gali ito. Pero ang Padre Darwin, ipinapakita sa kanya na mali ang kanyang analysis using the reality, the terminology, the power of terminology. Ginagamit ni Padre Darwin kay Glenn Alado ang kahalagahan ng terminology. Si Alado naman, ayaw niyang sumabay kasi ang gusto niya, isubok kay Padre Darwin yung kanyang sariling interpretasyon na against reality. Straight to the point. Yun ang problema kay Alado. Sa lahat ng mga sabulista na kilala ko, ini-insist nila na ipaisaksak sa inyong dibdib yung kanilang maling unawa. At tingnan nyo si ano nangyari sa debate namin dalawa ni Jerry Laig doon sa Cagayan de Oro. Sabi ni Jerry Laig, kaya daw pinersecute ang Gumbursa kasi nakonvertidos sa Adventista. Straight to the point. At dahil alam ko yung kanilang ganyan mga uri ng teki, sabi ko sa kanya, nasaan ang Philippine history mo na ang Gumbursa pinersecute dahil na-convert sa Adventista? Sabi niya, wala akong sinabi na nasa history namin yan. Straight to the point. Saan mo ngayong hinugot ng paliwanag mo na ang Gumbursa na-convert sa Adventista? Sabi niya, dyan sa librong binabasa mo, amin ang librong yan eh. Aming libro, ibig sabihin, na-convertido sa Adventista. Straight to the point. Hoy. Wala akong sinabi na nasa libro niyo na-convert sa Adventista. Straight to the point. Ang nagsabi niyan, si Reynaldo Condeno, ang profesor niyong pinabagsak ko. Straight to the point. Yung profesor ninyong nilampaso ko doon sa Cagayan de Oro. Straight to Sabi the niya, point. sabi niyo mga Katoliko, ano? Walang santo na pinersecute ang Roman Catholic Church? Nakalimutan niyo ba yung Gumbursa? Straight to the point. Siya ang nagsingit ng Gumbursa. At dahil pinalitan ni Jerry Laig, nagkasira-sira na. Straight to the point. Sabi ko kay Reynaldo Condeno, so inamin mo ngayon ng ang Gumbursa pala ang pinersecute, yes or no? Hindi na makasagot si Condeno. Hinabol ko siya. Hindi na makasagot si Condeno. Tanong, yung Gumbursa ba na pinersecute, Katoliko ba yon? Sabi niya, Katoliko. So sila yung mga santo. Hindi sila mga santo. Katoliko sila. Ba't mo sinabi? Nakalimutan nyo ba ang Gumbursa? Straight to the point. So doon, nag-self-contradiction si Reynaldo Condeno, bagay na hindi na niya mabawi. Ano nangyari? Nararamdaman ni Jerry Laig na napapahiya si Condeno, pinalitan. Nang pinalitan niya, sinabi naman niya, pinersecute ang Gumbursa dahil
dahil sila ay nakonbertido sa Adventista. Yung mga tao doon nagtawanan, sa Cagayan de Oro, pinagtawanan ng 3 Media. Straight to the point. Pinagtawanan ng 3 Media. Kalain mo, pinasikot ang kumbursa dahil nakalma sa Adventista. Kailan ba nakapasok ang Adventista sa Pilipinas? Kailan ba? Straight to the point. Ha? Kailan ba nakapasok? O alamin ninyo, kailan nakapasok ang Adventista sa Pilipinas at kailan namatay ang Gumburza? So, alam ko, namatay ang Gumburza 1872. Oh. Tapos, nakapasok ang ang Adventista sa Pilipinas, mukhang 1902 o 1907 nakapasok. So, matagal nang patay ang Gumburza na nakapasok sa Pilipinas ang Adventista. Paano makonvert sa Adventista yan? Straight to the point. Sinong Adventist ang nag-lecture sa kanila para sila yung makonvert? Wala, oy! Straight Tignan to nyo. the point. Anong klase mag-imagine itong mga sabadistang ito? Oh. Tapos sabi niya, yung aklat namin ang ginamit mo. Ibig sabihin, na-convertido sa Adventista. Oy, ang ginamit ko sa aklat ng mga Seventh-day Adventist, si Santa Cecilia, pinatay sa Roman persecution. Santa Cecilia, member ng Roman Catholic Church, pinatay. Santa Cecilia, nakalagay talaga doon, Saint Cecilia. Ha? Talaga nakalagay sa kanilang sa kanilang iPad Nakalagay talaga sa kanilang sa kanilang nakalagay sa kanilang sa kanilang libro na si Santa Cecilia pinersecute. Pero walang nakalagay sa kanilang libro na si Santa Cecilia na-convert sa Adventista. Alam niyo kung bakit? Dahil nung araw na pinatay si Santa Cecilia, wala pang Seventh-day Adventist noon. Straight to the point. Bakit wala pang Seventh-day Adventist? Sabi ni Johnson Amican, ang Seventh-day Adventist wala pa before 1863. Straight to the point. At wala ring record na convert si Santa Cecilia sa grupo ni William Miller. Straight to the point. Ito talaga. So, 7:47 na. Sabihin, kailangan ko lang itigil ito before ang 8. Okay? So, sabi ni Jason Yong, yung nasisilawan kahit gabi, bangag yan. Straight to the point. Freddy Caber TV. O, tinan nyo yung tattoo ni Green Alado, Team Dragon. Straight to the point. Ang bilis ni GCB Sierra makita yon, no? Linda Camilo, blessed Sunday bro JD, watching from Davao City. Si Green Alado pala yung dragon. Straight to the point. Galit na galit yung dragon sa mga tumutupad ng kautusan ng Panginoon. Oh, paano ngayon yan? Nako, dilugi kayo. Straight to the point. Oh. Morning bro Jando, happy Sunday from Alex Durumal. Bernardo Ibarzabal, blessed Sunday tuloy sa 24 or 26 ng dialogue ni Padre. Alam niyo, tinokontak ko si Bacalaris nung Webes para sana ipaalam sa kanya gusto ipamove ni Padre Darwin sa first week of October kasi nakalimutan ni Padre kasi nagkipagkasahan siya doon kay Chris Bacalaris. Nakalimutan niya, meron siyang talk sa Santander. No? Sayang lang, wala si doon, wala si Brother Caloy Abuyabor doon para mag sa kanya na, Padre, meron tang talk sa 24 doon sa Santander. Wala, nakalimutan din ni Padre, hindi siya na gumagawa ng schedule, kaya nakalimutan ni Padre, may talk siya sa Santander. So, tinatawagan ko si Bacalaris sana para ipamove sa first week of October yung naturang dialogue. Pero hindi sinasagot ng grupo ni Bacalaris ang aking call. Di wala tayong magagawa doon. Baka siguro sinasadyan nila yun para walang ma-reschedule. Ibig sabihin, hindi sila nakikipaglaban talaga ng patas. Tandaan niyo mabait ang pakikitungo ni Father Darwin kay Bacalaris. Pag ito dinurambol ng mga sabadista, ay nako, diyan nyo makikita
kung gaano talaga sila kasama. Straight to Okay, the no? point. Good morning, bro. Jando, happy blessed Sunday from Yam Montejo. Ronaldo Galasio. Nganong mag-shade man na siya bisang gabiing dako. Araw ko na ako gwapo. Straight to the point. Ikaw ko lang mo, piling-piling gwapo ka, binatural, magpagkakardo, dalisay-sad ka. Straight to the point. Josel Kanama, Bro Jando, tanong po, ang cremation po ba valid sa ating mga Katoliko? Yes. Ginawa na siyang valid sa Katoliko sa ating panahon ngayon. Dati, hindi yan valid dati. Dati, ang kinikremit dati, mayroong ginagawang matinding krimen. Pero ngayon, dahil sa sa budget issue, acceptado siya sa Katoliko na okay na siya. Valido na siya. Okay. Ito naman tayo ngayon kay Jagmos. Maayong buntag, Bro Jando. Happy Sunday to all. And Ruel Balala, good morning, Brother Jando, watching from Bagong Barrio, Caloocan City. God bless you. Edgardo Escalante, Johnson Jr., nakabantay ko sa mga SDA. Kay grabe ka bakakon. Karon pa ka? Straight to the point. SDA pa ko sa una, itudluan ko pa makakana. Straight to the point. Muna hinungdan sila kaharong na ako kay ang ilang mga style lang magitudlo na ako. Straight to the point. Ilang mga estilo, ilang gitudlo, ilang mga teknik, ilang gitudlo. Sana pagharong na ako. Muna ilang pagi. Sama ni Glenn Alado, gi-block na ako sa kung sa Facebook account. Ilang pagi, panungog-sungog. Straight to the point. Wajog ko, gibangga ni Alado sa tinarong nga dialogo ba? Dialogo nga tinarong, wag yun siya nibangga ng dialogo tinarong. Ang ginahimo niya kanunay, sungog-sungog. Puro panungog. Kasi makuha ito panungog mo, tagbatang may buot. Straight to the point. Mata nagbatang may buot, puro sinungugay. Nawala na yung imong pagka-spirituality, ana. Ang di ko mo kang yun. Di ko ka nang mo-engage yung mga sinungugay. Di ko mo yung sinungugay. Bahala mo, sinungugay na sila, bahala mo. Diya, basta ako, tinarong niya ko, Muna inong daw, ay musukol na ako sa badista. Straight to the point. Yung mga nisukol sa kuha, sama ni Brice Balansag, Edil Hortaleza, sino pa yung mga nisukol sa kuha? I believe ko nila kay mga isog yun sila. Straight to the point. Mga isog yun sila. Jerry Laeg, Rinaldo Condino, mga isog yun sila. O akong pabati ni Condino, murag naipit lang mga si Condino gali. Straight to the point. Murag sa Tagalog pa, napasubo na lang siya dahil pumunta ng Cagayan eh. Oh, ano ginawa sa Cagayan? Gusto rin niyang mapansin siya. Ako naman, bago pa ako umalis papuntang Cagayan, sinabihan ako ni Paula Lima, ang kanilang iharap si Condino. Lalo akong na-excite. Alam niyo kung bakit? Dahil gusto ko talaga siyang ilang paso ng harapan. Bakit? Kasi nagki-claim doon sa Facebook, inatrasan daw siya ni Sok Fernandez, Brother Sok Fernandez. Kaya, inatrasan ka pala, ha? Sige, lagot ka ngayon. Take note. Pag sila nagtanong sa akin, puro fallacy. Bakit kaya? Straight to the point. Pag ako nagtanong sa kanila, hindi naman fallacy. Matino naman. Pero nagagalit pa rin sila. Straight to the point. Tingnan niyo ha, yung aking tanong, tinarong. Mungutan ako nila, tinarong. Kaya kahibulong mo kung unsay different types of fallacy, maningkamot ko, nga di ko makahimo og mga fallacy questions. Ha? Maningkamot ko nga dili ko makahimo og fallacy questions. Aro di ko nila masutian, Jando, yung kanimong pangutana, fallacy na. Mono ko dunay mingon ako nga fallacy akong gihimo. Ako siya bangon ng unsang matanga sa fallacy akong gihimo. Nga naman, ako naman ang tunan ng different types of fallacy, God. Nagtuon naman kukuha na. Nakumungutan ako, wag yun ay palasi. Kabalo mo kung usang mga palasi. Ingon si Cesar Miano,
Ay, Jando, yung ginagawa mo, palasiyan. Sabi ko naman, palase? Anong uri ng palase ang ginagawa ko? Yung palase mo, yan yung ignorantiam argumentum. Argumentum ignorantiam. Ano nga ang palase yung ginawa ko? Eh, wala akong pakialam sa'yo. Meron kami sarili naming definition ng palase. Straight to the point. Oh. Pag ako pinagbintangan ninyo nagpapalasi ako, talagang sisinginin ko yung anong palasing ginawa ko. At kailangan mag-provide kayo. Para alamin natin kung talagang palasi ba ginawa ko. Dahil isi-search ko yan. Kung anong close, kung palasi ba talagang ginawa ko, yan ba talagang ginawa ko. Oh. Isi-search ko yan. Eh, huwag nyo kung andaran, sabihin nyo ako'y nagpapalasi. Kasi, naniniwala ko sinasabi doon sa Ebanghelyo, huwag nyong gawin sa iba ang ayaw nyong gawin sa inyo. Kaya ko to ginagawa itong video na ito dahil gusto ko gawin nila ito sa akin pero ang nakapagtataka lang ayaw nilang gawin. Na? Ginagawa ko ito, naribatin sila. Gusto ko nga, pumasok pa sila ngayon, tumawag kayo ngayon sa linya ko eh. May number dyan, tawagan nyo ko dyan. Makapasok kayo, maririnig kayo sa live. Oh. No? So, shout out bro JD, happy Sunday watching from Ujungan. Time check is 7:56. Kailangan ko na po itong tapusin dahil baka abutan ako ng blackout dito ngayong umagang ito. So, hanggang dito na lamang po ako. At sa mga ibang comment po na hindi ko nabasa, pasensya na po kayo. At dahil, meron tayong ano ngayon, meron tayong mga tawag dito, meron tayong burnout ngayon, kailangan ko na magbabay. Okay? So, paalam na po sa inyong lahat and bye-bye. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!